po ito ang panahon para tayo ay maging problemado at stress sa buhay. Ito po ang panahon para tayo magkasiyahan, pagmahalan sa bawat isa, at palipasin na yung mga dapat palipasin. O, ngayon pa ba tayo magkakaroon ng mga ganyan? Kung kailan magpapasko at papalapit po ang anniversary. O, kaya salamat po sa Panginoon sa kanyang pong gawain. Ako po ay nagpapasalamat, pribilehiyo po sa pong malaking pagkakataon po sa akin na sa inyo po ay makapaglingkod sa pamamagitan po ng pagpapahayag po ng salita ng Diyos. Nawa po ay uuwi kayo sa hapong ito na dala-dala niyo po. Hindi po salita ng tao, hindi yung salita po ng Panginoon. Kaya buksan po natin ang ating pong Bible sa Luke chapter 2. So ang ating pong topic ay about din po sa Christmas, sa birth of the Lord, sa kapanganakan po ng Panginoong Yesus. Alam po natin, ang kapanganakan po ng Panginoong Yesus, ng Messiah, bagaman hindi pa po siya tinawag na Jesus sa Old Testament, ay ito po'y hinula na po ng mahigit 300 beses sa Old Testament na pinropesay na po yung kapamaraanan kung paano darating yung tagapagligtas. Na siya po ay ipapanganak sa Bethlehem, na kung paano walang tatanggap sa kanila, na kung paano sila itatakas, na kung paano ang anak ng Diyos ay hindi po basta-basta i-recognize as the Savior. So, lahat po ng detalye, ng Christmas, ng kapanganakan ni Jesus, ito po ay na-prophesy ng maraming beses sa Old Testament. At makikita po natin dito sa Luke chapter 2. Luke chapter 2 verse 1 hanggang 17. Dito na po yung pinakamalaking kaganapan na hinihintay po ng mga anghel sa langit, na for 1,500 years na sinulat po ang Biblia, na lahat po ng prophecy, lahat po ay tumuturo sa darating na tagapagligtas. At eto na nga po yun. Sa Luke chapter 2, mangyayari na po. Pero meron po silang napakalaking problema sa Luke chapter 2. Ano po yung kanilang napakalaking problema? Na ang sabi po ng Micah 5:2, sabi po ng prophecy, "But thou, Bethlehem Ephratah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me that is to be ruler in Israel." Ang sabi po ng hula, ng prophecy ng Micah chapter 5, yung tagapagligtas, ipapanganak po saan? Sa Bethlehem. Ano po ang malaking problema dito sa Luke chapter 2? Na si Joseph at si Mary ay nasa Nazareth. Ang Nazareth po, kumbaga sa atin, ito po'y Luzon. Ang Bethlehem po ay dulo, nasa Mindanao. Kaya ito po yung malaking conflict para matupad yung prophecy. Pero makikita po natin, verse 1, ang sabi po dito ng Luke chapter 2, basahin po natin sabay-sabay. "And it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed." Biglang nagkaroon ng batas na kailangan magbuwis ang lahat ng under sa Roman Empire. At ang sabi po ng verse 3, "And all were to be taxed, everyone into his own city." So kung ikaw ay mamamayan under Roman Empire, kailangan babalik ka sa iyong city kung saan ka rehistrado. No? At tingnan niyo po, ang sabi ng verse 4, "And Joseph also went out from Galilee, out of the city of Nazareth." Nandun sila sa Nazareth. Nasa norte sila. Nasa Luzon sila. "Into Judea, unto the city of David, which is called Bethlehem." Kailangan nilang magtungo pabalik sa Bethlehem.
Dahil doon po sila nakarehistro. No? Kaya yung malaking conflict para matupad yung prophecy na ang tagapagligtas, yung totoong tagapagligtas, ay dapat ipanganak sa Bethlehem ay nangyari. Dahil sa isang decree, sa isang batas, no? Ng emperor na si Cesar Augustus. Hindi po ito nagkakaon. Hindi alam ng emperor ang kanyang ginagawa, basta lang nagkaroon ng batas. Hindi niya alam na sa pamamagitan ng batas na ito ay natutupad yung dapat mangyari. Ano po yung kapanganakan ng Panginoon. At ang sabi po ng verse 6, verse 5, I will to be taxed with Mary, his espoused wife, being great with child. So papunta sila, pabalik na sila sa Bethlehem, buntis na po. And take note, we know that Mary is, siya po ay dumaranas ng tinatawag na virgin birth. Walang binihi ni Joseph. Siya po ay nagdalang tao, miraculously. Wala po siyang binihi ng lalaki. Nang sabi ng Romans 5, ang kasalanan ay dumadaloy sa binihi ng lalaki. Kaya napakahalaga na malaman natin yung virgin birth. Yung doktrina na patuloy paulit-ulit sa ating tinuturo. Ano po? At ang sabi mo ng verse 6, and so it was that while they were there, the days were accomplished that she should be delivered. And she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Lahat po ng detalyeng ito na tumuturo sa kapanganakan, lahat po ito'y naihula po sa Old Testament. Verse 8, sabi po nito, verse 8, and there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. Verse 9, and lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. Verse 10, and the angel said unto them, fear not. Sino po kausap ng angel? Yung mga shepherd. Ano po? Sa kapanganakang ito na pinakahihintay ng buong mundo ng kalangitan, na natutupad na po yung prophecy na meron pong Mesaya na darating magkakatawang tao. Sa gitna po ng pangyayari ito, napili ng Diyos na unang sabihin ito sa mga pobre shepherd. Sa mga mahihirap, madudungis, mga neglected na mga shepherd, tagapag-alaga ng mga hayop. Kaya ang katanungan po sa gabi ito, why this shepherd? In all glory and majesty of this very event na pinakahihintay-hintay, the coming of the Lord, na ito po ang sentro, ang focal point of the very Word of God. Bakit po? Nang natupad na ito ang pinakahihintay, why this shepherd? Tayo yung nalangin, Panginoon, muli po ipaalala mo po sa amin ang kahalagahan ng aming po pinagdidiwan na meron pong ipinangako sa amin na Mesaya na darating, na ito po'y natupad sa New Testament. Sa Luke chapter 2, ipinakita na siya po ang tama, ang eksakto, ang inihula ng tagapagligtas ko. Ano po kami? Paalala mo po sa amin, give us revival, give us correction, Panginoon, kayo pong mausap, gamitin lamang po akong instrumento. Pinalangin sa pangalan ni Jesus, Amen. Why this shepherd? Why did God choose the lowly shepherd to know it first? Bakit sila po? Ako nang nakaalam, hindi ang mga hari. Bakit hindi po si Cesar? Bakit hindi po yung mayayaman? Bakit hindi yung mga priest? Ang sinabihan na naipanganak na po ang tagapagligtas. Shepherds are the lowest of the lowest sa society nila ng panahon na yun. Outcast sila, hindi po sila pwedeng gawing witness sa korte. Hindi po sila pwedeng ipatawag kapag may kaso. Hindi po
sila credible. Ano po? They are considered unclean and they are ignored. Kung magbibigayan ng ayuda ng Christmas, hindi sila kasali. Kawawa sila. Ganun po ang kanilang kalagayan. Hindi sila nire-recognize. Pero why this shepherd? Tatlong bagay po. No? Number one, because they got the right message. Natanggap nila, alam nila kung ano ang mensaheng pinapatungkol sa kanila nung anghel na nagpakita sa kanila. Ang sabi ng verse 11, "For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign to you." Tingnan niyo po, particular sa mga shepherd, na ito'y magiging sign sa kanila. "You shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger." Bakit po kaya gano'n? Bakit sila pinili? Bakit naunawaan nila na yung ipinanganak ay matatagpuan sa sabsaban? Kung saan kumakain po yung mga hayop, kung saan yung matatagpuan nila ay nakaswadel, nakabalot. Bakit po kaya? Alam niyo po, itong mga shepherd na ito, year by year, ang kanilang trabaho ay hanapin yung perfect, spotless, sacrificial lamb. Sa kanila po nakatoka po ang napakahirap na trabaho. Ang ginagawa po nila? January 1 pa lang, hinihintay nila, inaabangan nila kung may mga tupa na magdadalang tupa, mabubuntis. At kapag nakikita nilang parang buntis yung tupa, ay aalagaan nila yun. Aabangan nila na ito'y manganak. At pagkapanganak, yung tupa, gagawin nila? Sa swaddle nila yun. Ibabalot nila yun at i-check nila yun kung may sugat, may pilay, kung bulag ba, kung kaya lumakad, yun ay ang obserbahan nila. Until mapatunayan nila na ito ay spotless, pero napakahirap po na maka-check po ng gano'n. Kaya kung may ipanganak na tupa ng January 1 at reject, ang sasabihin nila, meron pa tayong 364 days to go para mag-abang. Pero salamat po. Dahil sa dakilang pagkakataon nito, the Bible says, "The Lamb of God which taketh away the sins of the world," ay dumating sa Luke chapter 2. Noon na sila'y nag-uusap-usap na parang hanggang kailan tayo maghihintay, mamimili ng isang tupa na walang batik na karapat dapat ihandog dahil every year nag-e-expire yung atonement. Na kailangan every year meron po silang isa-sacrifice na spotless lang. Na ang sabi nila, ilang henerasyon na ipinasa sa atin to ng ating kanino-ninuan na yung ating lolo sa lolo ay sila dati ng shepherd na taon-taon ginagawa nila to, inaabangan, naghihintay sila para doon sa sacrificial lang. Kailan matatapos ang ganitong ating paghihintay? Pero salamat sa Panginoon. From this day onwards, hindi na nila kailangan maghanap ng tupang ihandog. The Lamb of God ay naririto na. Kaya what is the message? That Jesus came to earth as the perfect sacrifice. He did not come in crown of gold. He did not come as a king. The shepherd understands what it meant to be born in a manger. Alam nila, naunawaan nila sa kanilang mata, sa kanilang point of view as a shepherd, naunawaan nila ang pangyayari nito. Na hindi na nila kailangan pa mag-abang araw-araw. Kaya basahin mo natin, buklatin mo na sa Hebrews chapter 10, verse 1 to 12. Narito po yung sinasabi ko po, na pananaw o yung point of view na nakikita po ng mga shepherd nung panahon na yun. Na sila po ang nakatoka na maghanap ng isa sakripisyo.
Hebrews chapter 10 verse 1 to 12. Sige lamang po. Medyo mahaba po pero maganda rin po siya. Ano po? Hebrews chapter 10 verse 1. Sabi po dito, for the law, yung law, yun po yung pag-ahandog, ano po, ng hayop. Having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never, with those sacrifices which they offered year by year, continually make the comers thereunto perfect. Kahit taon-taon sila, ano po, magpatay ng haing, ng tupa, magtigis ng dugo ng hayop, ang sabi dito, hindi sila ipapawalang sala, hindi sila magiging sakdan. Verse 2, for them would they not have ceased to be offered, because that the worshipper once purged should have but no more conscience of sins. Verse 3, but in those sacrifices, there is a remembrance again. Po, naaalala pa rin yung ating kasalanan year by year. Sabi po dito, make up sins every year. Verse 4, for it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins. It is not possible. Po, kaya kailangan nilang taon-taon gawin po yung ritual na yun. Verse 5, wherefore, when he cometh into the world, he saith, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body thou prepared me. In burnt offerings and sacrifices for sin, thou hast had no pleasure. Then said, I know I come. In the volume of the book it is written of me, to do thy will, O God. Verse 8, above when he said, sacrifice and offering and burnt offerings, and offering for sin thou wouldest not, neither had pleasure therein, which are offered by the law. Kahit anong sacrifice ang gawin, kailangan ito'y ulit-ulitin, hindi ito katanggap-tanggap in everlasting. Verse 9, then said he, lo, I come to do thy will, O God. He taketh away the first, that he may establish the second. Verse 10, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Tapos na po. Hindi na nila kailangan ulit-ulitin pa yung mga sakripisyo. Once and for all. Ano po, natagpuan na po yung Lamb of God. In verse 11, and every priest standeth daily, ministering and offering oftentimes the same sacrifices, which can never take away sins. Verse 12, napakaganda. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, napatawad ang kasalanan mo noon, ang ginagawa mo ngayon at ang magagawa mo pa. Sat down on the right hand of God. They understand the message. Kaya sila ang unang nakaalam na ang Messiah ay dumating na po, pinangalan na siya. Ikalawang bagay, kaya po ang sabi po nung isa pong mga ngaral, ang sabi po, the Son of God became the Son of Man so that the sons of men can become the sons of God. Ikalawang bagay, why these shepherds? Number 2, they got the right mission. They have the right mission. Alam nila ang gagawin sa impormasyon na kanila pong natanggap na dumating na po ang tagapagligtas. On verse 17, the Bible says, and when they had seen it, they made known abroad the saying which was told them concerning Christian. Ipinamalita nila sa iba't ibang dako na dumating na po ang Messiah. Ang sabi ng verse 11, anong ipinamalita nila? Yung nababasa ko na sa verse 11, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. They got the right mission, and their mission is simple. It is to spread the right gospel. To spread the right
gospel. Ito po ang ating trabaho. Today, there are a lot of false gospels. Napakarami po. No? Na mga buwan. It should be crystal clear that there is nothing you can offer to God to earn your way to heaven. Wala kang pwedeng ibigay sa Panginoon na kapalit para mapunta ka ng langit. Wala kang pwedeng ihandog, maging ang buong buhay mong yan. O kaya pag sinabi mo na isinuko ko na ang buhay ko sa Diyos, hindi ito makapagliligtas sa iyo. Going to heaven according to the Bible is only by grace. Grace is a gift you never deserve. Grace po yan. Kaya ka pupunta ng langit, hindi sa kung anuman, wala kang bahagi. Kung hindi ito'y biyayang tinanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas. Na yung ipinangako, tinupad ang kanyang pangako, nagkatawang tao, napalito, dumanas na maging tulad nating alipin, nagpakababa, nahirapan, nagutom, umiyak. Ano po? Ultimately, nahirapan, pinako sa krus, hindi basta namatay. Ano po? It is a torture. Po, and ultimately namatay, inilibing, bitbit ang ating kasalanan. And after 3 days, nabuhay na muli. Siya lang po ang makakagawa po niya. Kaya huwag kang umasa sa kalamang bagay. Huwag sa baptist, huwag sa sarili mo, huwag sa kung anuman. Maunawaan mo, what is grace? It is the salvation. Ephesians 2:8 and 9, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Kaya pag naunawaan mo yung grace, hindi ka talaga makapag-yayabang. If we are preaching the same Bible, we should be preaching the same gospel. Simpleng-simple po ang gospel. Hindi tayo magkakamali kung alam natin ang salita ng Diyos, hindi po tayo maniligaw. And there are no two gospel. There is only one gospel. There is only one way to get to heaven. Yan po ang ating mission. Faith in what Jesus did on the cross. God sent His Son to die on the cross to pay for our sins so that, ang sabi ng Bible, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Hindi niya ipinangako that we will have 1 day of life, that we will have 1 week of life, that we will have 1 month, or 1 year of life, or 1 decade of life. Jesus Christ promised everlasting life. And that's the gospel. Trusting that Jesus paid your sins in full is good enough for you to go to heaven. Jesus paid in full. O yung bank account mo, bayad na po. Wala ka nang babayaran. So, if Jesus paid it in full, ano pang kasalanan ang pwedeng magdala sa isang yan? Kaya tinuturo natin, di ba? Yung sinasabi, once saved, always saved. Amen. Dahil ang tunay na naligtas, wala na siyang babayaran. It is paid in full. Jesus is God enough to give you this everlasting life. Kaya niya. He is willing and He is able. Kaya yung mga tao po na naniniwala that you can still lose your salvation do not know the gospel of Christ. Hindi nila naunawaan. People who believe you need to endure to the end or persevere in the faith. Marami pong naniniwala ganyan, magtiis hanggang bukas. Hindi ka dapat mag-backslide. Pag backslider ka, automatic hindi ka saved. It is a false gospel. Kung po, bakit? Kung yan po ang ating paniniwala, it boils down to works for salvation. Bakit po? Works for salvation is becoming popular and popular nowadays. Nauuso na po yan. Teaching that you have to do something to go to heaven. That you have to stop something and start something or change something so you can go to heaven. It is a false
gospel. Wala kang kailangang baguhin, wala kang kailangang itigil, wala kang kailangang simulan. Ang kailangan mo lamang sa pagkakataon niya, malamang makasalanan ka at tanggapin mo yung tagapagligtas si Jesus. Saka ka mababago. Yun po. Kaya sabi ko dito, religion spells heaven as D-O. But Christianity spells heaven as D-O-N-E. It is not. Wala kang kailangan gawin kung hindi tanggapin. Panampalataya yung ginawa ni Kristo. So, He came, He died, and He rose again. Na para tayo may tanggapin tagapagligtas. Why the shepherds? They understand the message, they have the mission. Naunawaan nila yung kanilang mission. At nung araw na yun, ano pong nangyari po ba? Sinabi nila, pinangarap na, at sila po'y pumunta, hinanap nila. Just imagine, ang sabi lang sa kanila ng anghel, ang plula sa kanila, nasa manger at nakaswaddle. Yun lang yung clue. Pero ang galing nahanap nila. Nahanap nila. At after nilang mahanap, ang sabi ko ng Bible, pinamalita agad nila. Hindi sila umuwi, pinamalita agad nila. Na yung kanilang hinihintay na tagapagligtas ay dumating na po. And lastly, why the shepherds? Number 3, because they got the right mindset. Tama po. They have the right mindset. Ano po yung mindset ng isang shepherd? Number 1, they are lowly. They are humble. Mapagkumbaba po sila. Po, sa panahon ito, kailangan po natin na mga Kristiyano mapagkumbaba. Sa dilim ng sanlibutan ito, sa dami po, sa laganap na kasalanan, wala po tayong inaasahan na matututong magpakumbaba kung hindi po yung mga naligtas kay Kristo. Tinuturuan po tayo na anumang ating pong marating sa buhay na ito bilang isang Kristiyano, tanggalin po natin yung pagiging entitled. Kahit ano pong marating natin, ito po yung narating natin dahil po sa biyaya ng Panginoon. Nagka-value lang lahat ng meron ka. Kahit makuha mo pa lahat yan. Kahit ikaw pa ang may mataas na pinag-aralan, pinakamayaman, nagkakaroon lang yan ng value dahil po sa kaligtasan na natanggap natin ni Kristo. Kaya napakaganda nung example ng mga shepherd. They are lonely. Sanay sila na sila nilalagpas-lagpasan. Sanay po sila na sila nilaneglect. Sanay po sila na sila hindi ginagawang VIP. Sanay po sila. Alam niyo po, minsan tinatawag pong humility o yung pagpapakumbaba. Sabi po, madali daw pong maging mapagkumbaba o humble sa mga panahong mali ka. Diba? Kapag mali ka, siyempre, madali naman talaga magpakumbaba dahil mali ka. Pero, paano po sa mga panahong ikaw ang tama? Paano kung ikaw na ang tama, ikaw ang nasa tama? Kaya pa rin ba natin tayo ay magparay? Kahit tayo ang nasa tama? Sabi, yun po yung tunay na pagpapakumbaba. That is real humility. Hindi ka lang nagpapakumbaba pag mali ka. Kahit ikaw ang tama, kaya mo mahimik, kaya mo magparaya. Kahit nasa tama. Kaya yun po, yung napakagandang halimbawa ng mga shepherd. Ano pa po yung kanilang mindset? They are responsible. Ito mga ito, maaasahan po sila. Hindi po sila mga pabayang tao. Dahil sa kanila nga po nakatoka yung sacrificial love. Kaya kailangan, di ba po, maaasahan po sila. And number 3, ano po sila? They are caretakers. Marunong silang mag-alaga. Mapag-alaga po sila. Hindi po masasayang yung responsibilidad ng gospel na iniatang sa kanila. Ano po yung mga bagay na dapat nating alagaan bilang mga Kristiyano? 3 bagay. Number 1, our salvation and testimony. Alagaan po natin. Oo, hindi tayo ang nag-iingat ng ating salvation.
ang kaligtasan natin ang nag-iingat ng Panginoon. Pero ang sabi po ng Bible, di ba? Manifest. No, ipakita nyo, patunayan nyo yung inyong kaligtasan na kayo totoo mananampalataya. So it speaks about testimony. Ito po yung ating alagaan. Ano pa po yung ating dapat alagaan? Number 2, we have to be caretakers of the church and the ministry. Alagaan po natin at huwag po natin para bang gawing pampalipas oras lamang. Po, ma-burden po tayo na kung nakikita po natin na yung gawain ng Panginoon ay para bang nagkukulang o may pagkukulang, naroon po tayo as caretakers. Po, huwag tayong lagi lamang po na namumuna, no, o nakikita yung kakulungan, tayo po yung maging katubunan sa pagkukulang. Learn, sabi na, na kapag ikaw po ay nasa church, matagal ka na dito, hindi po may iwasan na nagkakaroon talaga ng maraming conflict. Maraming pong friction. Pero napakahalaga, na ikaw ay active sa church, pero at the same time, naglilingkod ka pa sa Panginoon, pero at the same time, ikaw ay hindi nag-focus ng conflict. Napakahirap naman na active ka na, pero ikaw naman ay sanhi ng kaguluhan. Diba po? Kaya, as we age spiritually, dapat maunawaan po natin, we have to learn the art of conflict avoidance. Conflict avoidance. Pag alam mo na ito'y pagmumulan ng kaguluhan, umiwas ka na. Alam mo na. So po, conflict avoidance. We have to develop emotional intelligence. Emotional intelligence ay kailangan po natin bilang po mga mananampalataya kung gusto natin maging mga effective caretakers ng kanyang gawain. Able to control your emotion. O, kaya habang tayo po'y nagmamature sa ating edad, kailangan nagmamature din po tayo emotionally. Huwag tayong laging galit sa mundo. Huwag alam niyo po, para po masunog ang isang kagubatan, kailangan lang po ng isang posporo. Right. Isang maliit lamang po na spark ang kailangan para masunog ang isang buong kagubatan. Kaya huwag mong hahayaan na pagmumulan tayo. Dahil naririto na po tayo sa katagumpayan. Naririto na po tayo sa victory. Sa totoo lang po, kung anong ginagawa mo para sa Panginoon, nandiyan ka sa kalooban ng Panginoon. Huwag mo nang hayaang masira pa ito. Bakit po? Hindi lang ikaw ang nakakahiya din ng pamilya mo. Alam niyo po, mga kapatid, po, marahil medyo itong topic na ito, pero sa totoo lang po, kapag ang isang tupa, alam po natin ito, kapag mayroong isang tupa na pasaway sa kawang, at talaga pong hindi po siya kayang itain, hindi po siya kayang sawayin, ano po ang ginagawa po ng pastor? Ang ginagawa, pinipilayan. Hinahataw po ng malakas yung kanyang paa para mapilay siya. At ano po mangyayari? Pag pilay na po yung tupa, kakargahin po yun ng pastor hanggang sa siya'y gumaling. At pag magaling na siya, makikita mo yung tupa, hindi na siya pasaway. Lagi lang siya nandun, hindi na siya lumalayo. Diba kapatid, hindi naman kailangan dumating pa tayo sa ganun. Na tayo saktan, mapalo, mahirapan. Ang gusto ng Panginoon, meron po tayong emotional intelligence na hindi ka lang matalino sa academic. No? Na alam natin kung paano magpigil ng ating pong damdamin. Mahirap pa. Ano po? At pangatlo, we are to be caretakers of the pastor and his family. Sa totoo lang po, the pastor do not owe us anything. Sa
sa totoo lang, he can decide to start a new Calvary Bible Baptist Church tomorrow, somewhere else. Kaya na po. No, and I believe God will still supply members like you and me. Baka better pa. No? He is a gift to us that we should take care. Huwag mong isipin, don't think the pastor or the church can live without you. Kahit wala tayo, magpapatuloy po itong gawain nito. It is you who cannot live without the church and the pastor. Sa totoo lang. Kaya, don't ever think you can do anything you want just because the pastor and the church cannot afford to lose you. Hindi po totoo yun. Amen. Huwag mong isipin na, kaya ko itong gawin, gagawin ko to. Dahil, hindi naman nila ako kaya. Hindi mo kaya ang Panginoon. Sa totoo lang po. Kaya hindi po tayo dapat maging cause ng conflict. Hindi po tayo dapat maging sakit ng ulo. Grow up, Christian. Tayo po ay mga caretakers tulad na shepherd. O tayo po ay tumayo